forever tayong mahihiwalay sa Kanya, eternal separation. Kaya talagang, kung tayo sasampalataya sa Kanya, 'di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, kung tayo naniniwala sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, tatanggapin siya, 'di ba, at hindi siya nanatiling patay kasi nabuhay nga po siya no'ng ikatlong araw at lahat ng nananampalataya sa Kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at makakasama natin si Lord. So, yun nga po ang dahilan niya kung bakit tayo pupunta sa langit, hindi dahil mabait po tayo, lahat po tayo makasalanan, paniniwala tayo na pagsimba lamang ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, hindi po totoo yun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. So, yun po. Amen. Thank you, Lord po. Salamat, Sis Novi. Ngayon po, pag-uusapan natin, good evening po mga kapatid, salamat sa ating review. Pinag-usapan kanina ang yung purpose ng tatay, yung ama. Bakit niya po isinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin ay ano nga po ba ang puso ng Amang Diyos sa tao? Di ba tayong lahat may mga tayo may mga sarili po tayong mga paliwanag or pangunawa na pag tinitingnan tayo ng Diyos, ano nga bang nasa isipan niya sa atin? Paano ba natin tinitingnan ng Diyos? Siguro yung iba katulad ko noon na ang tingin natin sa Diyos ay para bang isang malupit na makapangyarihang hari na laging may dalang pamalo na handa tayong paluin. Di ba? Para tayong kapag lalapit tayo, pagsisimba tayo, minsan ang iniisip natin, ako, paparusahan ako ng Diyos. Parang lagi siya magpaparusa di ba? Parang ang thinking ba natin sa Ama, sa Diyos natin, talagang lagi tayong pahihirapan? Ano bang iniisip ng mga tao pag patungkol sa Diyos? No? Kayo, ano bang iniisip ninyo? Dati, yung hindi pa kayo nagbabasa ng Bible, bukod sa malupit siya, papaluin niya tayo, ano pa? Anyone? Ano ba yung mga nasa isipan nyo patungkol sa Diyos? Para po siyang pwede siguro. Para po siyang Santa Claus. Sige. Santa Nagbibigay. Claus, di ba? Laging di ba? Nagbibigay din. Ano pa? Minsan iniisip nyo parang no? Ako, iniisip ko parang yung Diyos ng mga Christian, parang marami yatang bawal dyan, Parang malupit yata, parang boring yata yan, di ba? Killjoy ba siya? So ano nga po ba ang puso ng Diyos? Mahigpit? Okay. Santa Claus? Mabait naman si Lord, pero alam mo yun, iniisip ng mga tao na parang ganun ba siya? Ano ba talaga? No? Ngayon, ang puso ng Ama sa atin, ay makikita po natin na isulat naman sa Biblia. Pinakita ng Panginoong Jesucristo. Sige, salamat sa Diyos. Sister Abby, pakibasa ang John 15 verse 9. Thank you, Lord. John 15 verse 9. Sis Lola, John 17:26. Thank you, Lord. Sister Noemi, Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Sister Grace, 1 John 4 verse 8, 10, and 19. Thank you, Lord. Sige. Ayan, yan, tama, boring. Yan yung iisip ng mga tao Pero tingnan natin, ano nga bang puso ng Diyos? Ano ba yung heart ng Diyos patungo sa atin? Sige, pag-usapan natin. John 15 verse 9. Pakibasa, sis. John 15 verse 9. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Amen. Yun. So, sinasabi ni Jesus sa atin, na tayo po'y mahal ng Diyos. Ang puso ng Diyos para sa tao, sa atin. Kahit hindi pa tayo Kristiyano. Alam mo, ito ay kaibahan ng ala ng Islam sa Diyos natin. Magkaiba po yun. Kasi ang puso ng Diyos sa tao, kahit hindi ka sumasampalataya sa Kanya, yung pag-ibig. He has the heart of love. Pakibasa po yung John 17:26. John 17:6. John 17:26. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. Yun.
Diba? Yun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin eh. Kaya nga, alam mo, napakaganda eh. Yung Diyos natin, yung the God of the Christians, the believers, the God of the Bible, ang pag-ibig niya, alam niyo yung John 3:16, diba? For God so loved the world. Sumasampalataya ka man o hindi, kasama ka dun sa world eh. So yung puso ng Diyos sa tao, ikaw, kahit hindi ka pa sumasampalataya noon, He has the heart of love for us. At makikita natin yun, this heart was seen in the Father. Ephesians 2 verse 4 hanggang 6. Thank you, Lord. Sinong reader natin? Ephesians 2 verse Ephesians 4. 4 to 6, sabi dito. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at Yeah. napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Wow. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen. Thank you, Lord. Di ba? Kahit na tayo ay dating nasa kadiliman pa, hindi na hinintay ng Diyos na mahalin ka niya nung nasa liwanag ka eh. Kahit nasa dilim pa tayo noon, mahal niya na tayo eh. Kahit nga tinataboy mo siya, mahal ka niya. That's the truth about the God of the Bible. Na mahal niya ang lahat ng tao. Kaya nga sabi, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Kumbaga, yung kinakanta natin, napakataas na hindi maabot. Napakalalim na hindi masisip. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. No? Na si Kristo'y namatay kahit na tayo ay makasalanan pa. Pakibasa po yung 1 John chapter 4, 8, 10, and 19. Sige, pakibasa. Amen. 1 John chapter 4, verse 8. Sabi po dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sige, verse 10. Amen. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Praise God. Sige sis, verse 19. No? Verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ayan, Amen. praise God. So yung katotohanan ito, ang Diyos talaga na pag-ibig ang siyang unang umibig sa atin. Kaya hindi tayo makakapagmalaki na mahal ko ang Diyos. Ang mas ipagmalaki natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Alam nyo, yung writer na yan, si John, nung sinulat niya yung kanyang gospel, Matthew, Mark, Luke, John, si John, ang tawag sa kanya, John the Beloved. Pag bababasa mo yung John, kung nabasa nyo na yon, ang pagpapakilala niya, the apostle, the disciple that Jesus loved. No? Kasi minsan ipinagmamalaki natin yung pag-ibig natin sa Lord. Nagbibigay ako kasi mahal ko si Lord. Diba? Nagsaserve ako kasi mahal ko si Lord. So, nagsisimba ako kasi mahal ko ang Diyos. Pero hindi, baliktad. Siya ang ipinagmamalaki niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Kaya yan yung letter niya sa 1 John chapter 4. Sabi niya, kaya tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Diba? In verse 10, sinabi doon na yung pag-ibig na yun, hindi lang bastang salita. Ang nangyari doon, ipinakita niya sa gawa. Isinugo niya ang kanyang anak para maging handog para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So this heart was seen in the Father. Oh, salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Sister Cheng, pakibasa ang Mark chapter 10, verse 21. Ganun din si Brother JB, pakibasa yung John 13, verse 1. Thank you, Lord. Si Mami A, pakibasa po yung Ephesians chapter 5, verse 1 hanggang 2. Yan lamang. So, yung pag-ibig ng Diyos, a heart of love,
pinakita ng Ama, the Father, and also ipinakita rin ng Anak. This heart was seen in the Son. And para sa isa pang verse, Sister Lola, yung Revelation chapter 1, verse 5. Sige, unahin natin yung Mark 10. Kilala nyo kung sino yan, sinasabi. Yan yung lalaking mayaman eh. Kasi sinabi niya, Lord, nagawa ko na pong lahat ng kautusan. Tiningnan siya ni Jesus ng may pag-ibig eh. Sa Tagalog, magiliw. But Jesus loved him. He looked with love. Biruin mo hindi pa siya sumasampalataya. Sabi ni Jesus, sabi sa Gospel ni Mark, minahal na siya ni Jesus. Pinakita na, nandun yung pagtingin ni Lord sa puso niya. Alam ni Jesus na yung kanyang puso, hindi talaga Diyos ang laman. Anong laman ng puso niya, Sister Cheng? Nung rich young ruler? Bakit siya tumalikod? Anong laman ng kanyang puso? Yeah. Ang laman ng puso niya, ano? Yung kayamanan. Oo. Kaya sabi ni Lord, isa lang kailangan mo eh. You give the money to the poor. Go and sell all you have. Give their money to the poor. Pero bago niya pa sabihin yun, alam na ni Jesus yung laman ng puso niya. Sabi niya, you lack one thing. May kulang sa'yo, isa na lang. Kung sino yung laman ng puso mo. Isipin nyo kahit hindi si Jesus talaga ang laman ng kanyang puso, pinakita ni Jesus na mahal siya. And isn't that wonderful? Na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi conditional. Hindi sinabi ng Diyos, mamahalin kita pag minahal mo ako. Hindi mirroring love. Alam niyo yung mirroring love? Kapag mabait ka sa Kanya, mabait din siya. Kapag masama ka, masama din siya. Hindi. Kapag sinamba mo siya, mabuti siya sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mahal ka. Kahit nga hindi siya ang laman ng puso. Kaya kung may ganong Diyos na nagmamahal sa'yo, hindi ba dapat mong ibigay lalo yung pagmamahal mo sa Kanya? Kapag may taong nagmamahal sa'yo kahit hindi mo mahal at handang ibigay ang lahat sa'yo kahit hindi mo mahal, di ba? Matututunan mo siya mahalin. Grabe tong pag-ibig na to. And even more, yung pag-ibig ng Diyos na walang makakapantay. Pinakita yun sa pamamagitan ng pag-ibig ng anak, si Jesus. John 13 verse 1. Sige. Sabi po dito, bispiras na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Amen. Hanggang sa wakas. Grabe, praise God. Alam niyo yung John 13? Hinugasan niya yung mga paa. Hinugasan niya yung paa ni Pedro na i-deny siya 3 times. Hinugasan niya yung paa ni Judas na ibinenta siya sa presyo ng isang alipin. Hinugasan niya yung paa ng isang tagasunod niya na pagdududahan siya ni Tomas. Hinugasan niya yung paa ng mayayabang palalo na mga disciple niya, si John at si James. Hinugasan niya yung mga paa. Minahal niya yung mga tao na ito. Unconditional yung pag-ibig ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 2. Yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Yeah. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Amen. Dahil sa mga pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay
bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba? As Christ loved us, let us walk in love. Mabuhay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Hayaan natin na umapaw ang pag-ibig ni Kristo. At dahil sa pag-ibig ni Kristo, natututo tayong magpatawad. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, natututunan natin paano tayo maglilingkod ng may kapakumbabaan. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, natututunan mong lumawak ang pangunawa mo sa mga tao. Ang puso ng Diyos sa atin, unang-una ay ang puso ng pagmamahal, pag-ibig. Revelations 1, verse 5. Revelations 1 verse 5. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Ang ganda nito mga kapatid, kung makikita nyo lang. Nung si Jesus ay bumaba dito sa sabsaban sa galing eh. Di ba? Sa sabsaban sa pinanganak, hindi sa palasyo. Nung dumating siya, hindi siya nakasakay ng kabayo eh. Sa asno. A humble king. Pero nung sinasabi rito, pinapakilala si Jesus, He is the one who is raised from the dead. He is the ruler of the kings of the world. Isipin mo yung King of Kings, yung hari ng mga hari. Sabi niya, ikaw, mahal kita. Praise God. Di ba? Mas mataas pa ito sa presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundong ito. O sa kung sino man ang makapangyarihan dito. And then sinasabi niya, mahal ka niya. Grabe no? Kilala ka niya at mahal ka niya. At yung kanyang pag-ibig sa atin, kapatid, is yung sacrificial death na tayo'y pinalaya niya sa ating mga kasalanan. Kaya powerful po yung love ni Lord. Kapag naintindihan mo na may Diyos, hindi lang Diyos, may hari na nagmamahal sa'yo, kilala ka nung hari, even before, na bago ka palang maniwala, minahal ka na niya. Talagang you will follow Him. You will serve Him. You will worship Him. He is worthy to be worshipped and be praised. Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga pag binasa mo yung Book of Revelation, nung nagbigay siya ng mga crowns, yung mga rewards sa mga elders, anong ginawa ng mga elders? Inilagay doon sa kanyang paanan eh. Walang katumbas. Walang katulad. Hindi mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God that even in our failures, even in our mistakes, at ngayon na alam mo na kung nakakasunod ka, praise the Lord. Pero darating yung panahon, mag-fail ka, but still, yung pag-ibig ng Diyos mananatili. Yung pag-ibig ng Diyos hanggang wakas. Hindi tayo tinatakwil ng Panginoon. Maaring nagkulang ka, nagkamali ka, humingi ka ng tawad, hindi galit sa iyo ang Diyos. Mahal ka niya. Maaring maraming pagkakataon na tinalikuran mo siya, kinalimutan mo siya. Pero kapag bumalik ka sa Panginoon, ang sasabihin niya sa iyo, anak, mahal kita. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong matakot bumalik sa Panginoon. Kung paano yung mga tao na nanunumbalik sa Diyos, lalo natin silang tanggapin. Welcome natin. Everyone is welcome. God is always open to receive those who will come back, who will return to Him, who will repent of their sins. Parang yung sa Luke chapter 15, di ba? Kahit gaano kalala yung kasalanan nung alibughang anak, winaldas niya. The very point na nag-isip siya na bumalik sa kanyang tatay, yung tatay niya, hinihintay siya. Hinihintay tayo ni Lord. Huwag niyo pong hayaan na kayo ay malubog sa guilt, tsaka sa shame, sa hiya, sa takot na di na ako babalik, nahihiya na ako, wala na, paulit-ulit na ako. Come back to God. Balik ka sa Diyos. Ang puso niya sa'yo, mahal ka niya, anak. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pangalawa, ang puso ng Panginoon sa atin is the heart of mercy
and compassion. A heart of mercy and compassion. Hindi lamang po yung pag-ibig. Yung pag-ibig na yon ay nagbibigay sa atin ng talagang mataas na value. At higit pa doon, lalo tayong sasamba at babalik sa Kanya dahil sa Kanyang habag at awa. So yung translation nito sa English, no, mga kapatid, in the Hebrew word, yung mercy and compassion, para mas madali natin siyang maintindihan. Yung compassion po, ito po yung ano no? Yung awa Yung ano yan dahil sa kalunos-lunos na hindi na ating patutunguhan, dahil sa ating mga kasalanan, yan yung word na hamal. Yung isa is yung raham, yung hamal in the Hebrew word, magkaiba, mercy and compassion. Para mas maintindihan natin, ito yung puso ng Diyos. Yung nararamdaman niya kasi mapapahamak tayo sa ating mga kasalanan. Mapapahamak tayo sa pagre-rebelde. Kumbaga, nararanasan niya, niisip niya yung pwede mong maranasan na kapahamakan dahil lumayo ka sa Kanya. Compassion. At dahil dun sa Kanyang puso na yon, yung habag niya na yon, yung awa niya sa'yo, ang nangyari, dun sa Kanyang mercy, dapat mapaparusahan tayo, pero hindi ibinigay sa atin yung kaparusahan. Ang punishment na dapat para sa atin ay ibinigay sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yung puso ng Ama sa atin, dahil sa ating paglayo, dahil tayo makasalanan, iniisip niya pa lang na kung mapapahamak ang mga anak. Yun yung nararamdaman niya para sa atin. Kawawa kayo. Pag lumayo kayo sa akin, kawawa ka. Pero dahil sa Kanyang mercy, yung parusa na yun na dapat para sa iyo ay ibinigay sa Kanyang anak at siya ay pinako sa krus. Kaya kung isipin natin, parusa ba itong pinagdadaanan natin? Ang parusa ng Diyos sa ating kasalanan ay binitbit na ni Jesucristo nung siya'y namatay sa krus. Kaya nga po, grabe yung Kanyang paghihirap. Basahin natin to, kapatid. Sis Novi, pakibasa yung Psalm 86. Psalm 86 verse 1 to 5. Ayan. Sis Lola, Psalm 145, 8 to 9. Sige, pakibasa mo na. Amen. Sabi po dito sa Psalm 86, verse 1 to 5, panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang panalangin ni David. Verse 1, sa aking dalangin, ako iyong dinggin, tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Verse 3, ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Verse 4, Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak. In verse 5, pagkat sa iyo'y kaluluwa'y tumatawag, magpapatawad ka at napakabuti, na dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Amen. Sa atin pong pamumuhay bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, we need to remember yung heart ng Lord sa atin. Yes, alam niya kung kailan tayo magkakamali. Alam niya kung kailan ka mag-fail. There are times na alam mo rin sa buhay mo na nagkamali ka. Kung kailangan mo ng tulong, ang Panginoon, tutulungan ka pa rin niya. Kasi kahit na doon sa iyong pagkakamali, dapat kang parusahan, pero yung pinarusahan, yung anak niya, para sa iyo. Yung heart ni Lord is a heart of mercy and compassion. Yung compassion, pakiramdam. Pero yung mercy, ito yung paggawa ng Diyos. Na dapat ikay parusahan, pero hindi ka pinarusahan. Parang nag-exam, sabi may exam,
hindi ka nag-review. Alam na ko, hindi ka nag-review. Bagsak ka, anak. Bakit hindi ka nag-review? Nag-exam ka nga. Pagdating nga ng score, bagsak. So yung babayaran mong tuition, enroll ka uli, may nagbayad na para sa'yo. Kahit na ikaw yung nagkamali, may sumalo ng parusa sa iyong pagkakamali. Si Jesus. So, hindi natin mahihiwalay yung mercy ng Diyos sa kanyang compassion. Sa puso natin, alam natin, marami tayong mga pagkukulang. Pero naranasan pa rin natin yung kanyang parusa. Bakit? Awa ng Diyos. Alam mo, sa buhay mo, sa mga mali mong desisyon, dapat mapapahamak ka na. Pero hindi ka napahamak eh. Bakit? Awa ng Diyos. Yun yung mercy. Dapat lugmok ka na. Pero hindi ka na lugmok. Bakit? Sa awa ng Diyos. Psalm 145, 8-9. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Pinapakita yan, nakita sa puso ng Ama. Sunod po. Amen. Mga awit 145 verse 8-9. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagtalinga niya ay namamalagi. Amen. Babasahin ko sa English. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in His mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Kaya sa mga panahon na naiisip natin, lahat ng meron tayo dahil sa sarili nating gawa, hindi kapatid, awa lang ng Diyos yan. Sa mga tagumpay natin, awa lang ng Diyos. Sa mga nararanasan nating kabutihan, dahil lang yan sa habag ng ating Panginoon. Yan ang puso niya sa atin. Pakibasa nga po, Sister Cheng, yung Matthew chapter 9, verse 36. Matthew chapter 9, verse 36. Pakibasa, Sister Grace, yung Matthew 15:32. Matthew 15:32. And last, Brother JB, Matthew 14, verse 40. Ano pa yung puso ng Diyos? Matthew 9:36. Alam nyo, nakita yun sa puso ng Ama, at yun, dito, si Jesus yan eh. Nakita yun sa puso ng anak. Kaya pinapakita dito, hindi lamang pag-ibig ang puso ng Diyos sa atin, but a heart of mercy and compassion. Sa pagkakataong ito, kalat yung mga tao. They were weary, litong-lito. Kaya alam nyo, may mga kapatiran tayo. May mga tao na litong-lito sa kanilang buhay. Hindi nila alam yung magiging direksyon ng kanilang buhay. Hindi nila alam yung gagawin. Walang kahulugan para sa kanilang buhay. Alam nyo, hindi dapat buti nga sa kanila. Hindi ganun eh. Hayaan mo sila dyan. Hindi. Ang totoo yung heart ng Diyos sa kanila, nakakaawa. Habag ang nararanasan ng Panginoon sa kanila. Kaya the next time, no, na manguna sa puso natin yung galit, yung inis sa mga tao dahil pasaway sila. Alam nyo, sinasabi rito ng Panginoon, kasi walang guidance, tupang ligaw ang puso niya, habag at awa. Kaya nawa maging ganun din tayo, no, para sa ibang mga tao. Matthew 15, verse 32. Ano pa yung heart compassion niya? Para kanino?
Mateo chapter 15 verse 32, ang pagpapakain sa 4,000. Verse 32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Amen. Ilang araw silang nakinig ng preaching? 3 araw po, Pastor. 3 araw, no? Sunday, Monday, Tuesday, yung kanilang fellowship, no? Ano sabi ni Lord sa kanila? Naku, gutom na tong mga to. Kaya minsan sa church, di ba? Ilang oras ba yung service natin? 2 oras lang yung service natin, pero diba, grabe yung pagpapala ng Panginoon, nakapagpakain pa tayo. Pero ito, 3 araw, oh. Kaya minsan may mga pagkakataon, hindi tayo nakakain, naubusan tayo. Huwag tayong malungkot. Huwag natin tayo isipin na kahabag-habag tayo. Compare natin doon sa sinabi, 3 days po sila na wala silang kain dahil nakikinig sila kay Jesus. They following the Lord. Pero yung compassion ni Lord saan? Sa mga nagugutom. Diba? Ang totoo niyan, sa buong araw, hindi naman tayo nagugutom ng Meron ba sa atin 3 araw na hindi kumain? Wala naman eh. Diba? Huwag natin kahabagan yung sarili natin. Huwag natin i-compare, Lord, ikaw nga nahabag ka sa mga gutom. Hindi, 3 days po yan nakalagay. Hindi naman 2 hours. Diba? Kaya kung di man tayo makakain ng fellowship ng Sunday, kulang. Okay lang yun. Diba? Sila 3 days. Pero sabi ni Lord, nako, wag. Nako, gutom sila, mahilo sila sa daan. Sino rito? Sino pwedeng i-compare natin dito? Sino yung mga pwedeng, paano natin to i-apply? Yung mga wala talagang makain. Yung mga, na mga tao na hindi natin alam yung kanilang sitwasyon, yung mga namamalimos sa daan. Kaya yung ibang mga kapatid natin, sabi nila, instead ng pera, binibigyan nila pagkain. Pinaghahanda pa nga, no? Kawawa din talaga. Kaya he had compassion for the hungry. Even the physical needs, no, ng mga tao. Si Lord concerned din siya doon. Hindi niya binabaliwala yung mga, mga physical na pangangailangan. Even the Lord Jesus Christ, sa panahon ng pagkagutom ng mga tao, hindi niya pinabayaan. Yung 5 tinapay, 2 isda pinarami. Dito naman yung pinakain niya 4,000, di ba? Ilang tinapay naman yan? Parang 7, di ba? So, pinarami niya naman, yung pinakain niya na naman, yung 4,000. So, napakahalaga po na maintindihan natin. Kapag meron tayong kakayahang tumulong, may extra tayo, yung kapatid natin ay nagugutom, di ba? Naku, naubusan, nasunugan, walang trabaho, naku, wala pang sweldo, wala talaga raw pangkain, di ba? O, di tayo na may kakayahan, magpadala tayo. At ang Panginoon, ganun yung puso sa mga taong nagugutom. Matthew 14 verse 14. Letter A, he had compassion for the hungry. And pangalawa, he had compassion for the sick and infirm. Sige, pakibasa po. 14:14 po, Pastor. Yes, brother. Sabi po dito, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Amen. Oh, yung kanyang habag, yung compassion niya sa mga may sakit. No? Kapag may sakit yung tao, and infirm, yung infirmities, yung kahinaan, ng hihina, spirit of infirmities. May mga ganyang espiritu, yung hinang-hina, pinanghihinaan. Anong naging resulta? Yung kanyang compassion, nagresulta dun sa kanyang mercy, sa kanyang grace, ibinigay niya yung kagalingan ng mga taong may sakit. Kaya tayo, no, mga kapatid, kapag may someone na may sakit, nalaman natin, okay, nagbabrowse tayo ng social media, nakita natin, ipanalangin na agad natin. Kung may tumatawag sa atin, panalangin na agad natin. Kasi ganun yung puso ng Diyos. No? Hindi para sila ay
i-condemn, sisihin sa kanilang mga sakit. Minsan ganyan tayo nung nagkakamali tayo sa ganyan. Kasi pasaway ka kaya ka ganyan eh. Sino dito ganun kayo minsan? Kasi pag-pray mo nga ako, may sakit. Ikaw kasi, sinasabihan na kita di ba? Hindi, ang heart ni Lord, naku, yung anak ko may sakit. Pagagalingin ka ng Lord. Let the compassion of the Lord bring you healing sa iyong sickness. Kaya, mga kapatid, no, sa ating pag-aaral na ito, maaring ikaw ay nakakaranas ng sakit, kahinaan, dahil sa iyong mga kasalanan, pagre-rebelde sa Diyos, bumalik ka sa Panginoon kasi hindi siya galit sa iyo. Ang puso na sa iyo ng Diyos, hindi galit. Galit siya sa kasalanan. Kaya nga pinarusahan niya, hindi ikaw. May tumanggap ng parusa na dapat para sa iyo. Si Jesus yun. Yung galit ng Ama ay na-satisfy dahil ibinuhos ito sa krus. Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin, tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Sumampalataya tayo kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus upang tayo ay makapasok sa kaharian niya sa langit. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya ay di mapahamak, impyerno, dagat-dagatang apoy, mapapahiwalay sa Diyos, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakalino ng Bible, ang buhay na walang hanggan ay hindi sa relihiyon makukuha, hindi sa pagdalo sa simbahan, hindi sa paglilingkod sa Diyos, hindi sa mabubuting gawa, hindi sa pagiging mabait, hindi doon. Ang buhay na walang hanggan ay matatanggap lang natin kung sasampalataya tayo na binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan. Kung tayo ay magpapakumbaba at tatalikuran ang ating kasalanan. Kaya kung kayo po ay nariyan, no, at kung gusto ninyo ng matanggap ang buhay na walang hanggan, ang pagpapatawad ng Diyos, sabayan niyo po ako sa panalangin. Galing po sa puso, buksan natin yung bibig natin. Mag-pray po kayo kahit nasaan kayo. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus,